Napapikit si Nicole nang malakas na hampasin ni Brent ang gilid ng kama niya. Brent! Napaiyak na si Nicole. Nilapitan siya ni Brent at muling binulungan. Naiintindihan mo ba ako? Napapikit si Nicole sabay hikbi. Lumayo si Brent sa kanya at inayos ang kwelyo ng damit. Umiling siya at iniwan sa loob ng kwarto ang umiiyak na si Nicole. Nang makapasok si Brent sa sasakyan nito ay tinanggal niya ang necktie. Si Ben ay tahimik lang na nakaupo sa driver's seat habang hinihintay na mag-utos ang amo. Nang makahinga ng maluwag si Brent ay kinuha niya ang cellphone. Agad hinanap ang numero ng asawa at nagpadala ng mensahe. I'm coming home. Be ready. Nakaramdam ako ng kaba simula nang mabasa ko ang kanyang mensahe. Minsan ay gusto kong matuwa at isiping darating ang asawa ko galing sa trabaho kaya dapat kong pagsilbihan. Pero sa tuwing naiisip ko kung paano ko tratuhin ni Brent, ay naglalaho ang kung anumang excitement na nararamdaman ko. Masakit umasa. Masakit sa pakiramdam na bigyan ng kahulugan kung anong meron kami. Kasi wala eh. Wala kaming relasyon kundi pera lang ang dahilan bakit kami may komunikasyon. Hinubad ko ang suot na bestida at nilagayin sa laundry basket. Tumapat ako sa shower sabay pikit ng mga mata. Nang maubusan ako ng hininga ay dumilat ako at sinapo ang muka. Nilinis ko ng maayos ang buong katawan ko pagkatapos ay nagbanlaw. Tanuyo ko ang buhok sa maliit na tuwalya at lumabas na ng banyo. Nagulat ako nang makita si Brent. Nakaupo siya sa couch at umiinom. Malakas akong lumunok ng pasadahan niya nang tingin ang buong katawan ko. Nginitian ko siya kahit nakakaramdam ako ng kaba. Hay, dumating ka na pala. Ibinaba niya ang baso sa glass table at muli akong tiningnan. Wala na siyang suot na necktie at nakabukas na ang 3 botones ng damit niya. Isinandal niya ang likod sa sopa at tinawag ako. Come here, massage my back. Nakaroba lang ako at may tuwalya pa sa aking ulo. Lumapit ako sa kanya at pumwesto sa kanyang likuran. Inilapad ko ang mga kamay sa batok niya at minasahe iyon. Alam ko nakapikit siya at tinadaman niya ang mga kamay ko. Kumain ka na ba? Mahina akong tanong. Tapos na kasi akong maghapunan kanina dahil hinatiran ako ng pagkain ni Manang Raquel. You don't have appetite? Sagot niya. Tumahimik ako. Mukhang pagod siya sa trabaho kaya walang ganang kumain. Hinilit ko rin ang ulo niya pati mga braso. Nang matapos, ako ay agad niya akong hinawakan sa kamay at hinila sa kanya. Remove my clothes. Utos niya sa akin sa mababaw na boses. Natigilan ako at hindi makakilos. May dinukot siya sa drawer at inilapag iyon sa lamesa. Here's your first payment. Pakiramdam ko ay nanuyo ang lalamunan ko nang makita ang tseke sa ibabaw ng lamesa. Kinagat ko ang ibabang labi. Nasaktan ako pero hindi ko yun ipinakita sa kanya. Nilapitan ko siya at tinanggal isa-isa ang botones ng suot niya. Namoy ko sa bibig niya ang alak na iniinom. Eye on me, Mary. I stared at him while removing his clothes. Nandito na ako sa sitwasyong ito kaya tatapusin ko kung anong naumpisahan ko. Kung isang bayarang babae lang ako sa paningin ni Brent ay hindi ko siya masisisi. Nakikinabang din ako sa pera niya kaya dapat ko lang nabayaran. Nabagalan siya sa kilos ko. Nagmura siya at tumayo. Umawa ang mga labi ko nang humubad siya sa harapan ko. Agad niya akong hinapit sa bewang at tinanggal ang tuwalya sa ulo ko. Naging alipin niya ako ulit. Binaba niya sa braso ko ang suot kong roba at kinagat ako sa balikat. Mahina akong dumaing nang sumilay ang kirot doon. Pinaupo niya ako sa kandungan niya ng maayos at nagsimula na naman siya na halikan ako sa leeg. Babe. Hindi ko napigilang dumaing nang marinig na naman ang endearment niya sa akin. Sa tuwing tinatawag ako ni Brent ng ganito, ay nakakalimutan kong kontrata lang itong pagsasami namin at pakiramdam ko ay tunay kaming nagmamahalan. Sabay kaming bumaba sa hapag para sa almusal. Hinawakan niya ako sa kamay nang nasa pinto na kami ng kusina. Hindi ko matingnan na ibang kasambahay na nakakasalubong namin. Nahihiya ako sa kanila at sa iniisip nila para sa akin. Paano kasi, kaya bago-bago ko lang dito sa palasyo ay bigla kong nabingwit itong tagapagmana. Nang makarating kami sa loob ay napahawak ko ng mahigpit sa kamay ni Brent. Nasa hapag si Madam Laura kasama si Chairman. Good morning, ani Brent. Tumingin sa amin ang papa niya. Maupo na kayo habang hindi pa lumalamig ang pagkain. Nginitaan ako ni Chairman. Sinusundan ko ang bawat kilos ni Brent at natatakot akong baka magkamali ako ng galaw. Para kaming hangin sa paningin ni Madam.
Hindi niya kinikibo pati ang anak niya. Nilagyan ni Brent ang pagkain ng plato ko. Binalingan niya ako at nginitian. Kahit papaano ay gumaan ang loob ko. Alam ko nagpapanggap lang siya pero mas okay na ito kaysa malamig sa akin, lalo na't kaharap namin ang kinatatakutan ko. Napainom ng tubig si Madam Laura at huling-huli ko ang pag-irap niya sa hangin. Binasag ni Chairman ang katahimikan sa pagitan naming apat. Brent, isasama mo ba sa Italy ang asawa mo? Natigilan ako. Sa Italy? Aalis si Brent? Bakit hindi ko alam ito? Ibinaba niya ang hawak na kubyertos at tumingin sa ama. Aalis ako bukas. Wala pang passport ang asawa ko kaya may iwan mo na siya dito sa palasyo. Binalingan niya ako at tipid na nginitian. Naiiyak ako nang malaman na aalis siya at may iwan ako. Paano ako gagalaw dito sa palasyo kung wala siya? Baka hindi na niya ako madatna ng buhay dahil papatayin ako ng ina niya. Matindi pa naman ang galit sa akin ni Madam Laura kaya sigurado akong pahihirapan niya ako dito. Lihim akong lumunok. Muntik na ako mabilaukan dahil sa ginawa ko. Nang sulyapan ko si Madam ay nakatingin ito sa akin na may ngisi sa mga labi. Hindi iyon nakikita ni na Brent dahil abala sila sa pag-uusap ng kanyang ama. Kailangan mo na sigurong kunan ng pasaporte itong asawa mo, iho, para na isasama mo siya kahit saan ka pumupunta. Tumango si Brent. 1 linggo lang ako mawawala pa kaya magiging okay lang ditong asawa ko sa palasyo. Nandito naman kayo, kaya wala akong dapat na ipag-alala. Tipid siya ulit ng umiti sabay baling sa akin. Hindi ba, babe? Inubos si Madam Laura nang marinig ang tinawag sa akin ni Brent. Agad siyang uminom ng tubig at muling umayos ng upo. Napilitan akong tumango kay Brent. Tiningnan niya ang ina. I will leave my wife to you, Mama. I hope you two can get along. Ngumiti si Madam. Alam kong fake lang ang mga ngiti niya dahil kanina pa niya ako tinitingnan ng masama sa tuwing walang nakakapansin. Of course, son. Makakaasa ka at tuturuan ko ang asawa mo kung paano maging belong sa pamilya natin. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Parte na siya ng pamilya natin kaya dapat lang natanggapin ko siya bilang manugang ko. Muli siyang ngumiti. Nangilabot ako at namawis ang mga palad nang marinig ang matatamis na salita ni Madam Laura. Babe, I miss you already. Nalungkot ako nang malaman na aalis siya dahil may business trip sa Italy at hindi niya ako pwedeng isama dahil wala akong pasaporte. Malupit nga sa akin si Brent at palagi akong iniinsulto pero hindi ako natatakot sa kanya. Pakiramdam ko ay safe ako sa palasyo basta nandito lang siya. Ngunit nang ihabilin niya ako sa mama niya ay nakaramdam na ako ng kakaibang kaba. Hindi ko masabing uuwi ako sa amin dahil baka hindi niya ako payagan at kung ano pang isipin ni Madam Laura. Nanubig ang mga mata ko kaya agad kong binawi ang labi sa kanya. Tinabingi ko ang ulo at huminga ng malalim upang hindi makita ni Brent na umiiyak ako. Nakasandal ako sa headboard ng kama. Ang ulo ni Brent ay nasa pagitan ng dibdib ko at kay himbing ng tulog niya. Nakayakap ang isang kamay ko sa ulo niya at mabini iyong hinahaplos. Ang isang braso niya ay nasa bewang ko at ang isang hita niya ay nasa mga hita ko. Para siyang ahas na nakalingki sa akin ngayon. Ano ba ang sinasabi na pag-ibig? Maaari bang tawagin pag-ibig itong nararamdaman ko kay Brent? Umiling ako sabay pikit. Imposible. Kahit makaramdam ako ng pag-ibig para sa kanya ay malabong magustuhan niya ang isang tulad ko. I am after his money. Malaking maintenance na gamot ng tatay ko araw-araw at may personal nurse pa. Ang katawan ko ngayon ay sa kanya sa loob ng 3 taon base sa kontrata namin. Wala akong karapatan na humindi o umayaw sa mga ipagagawa niya sa akin. He owned my body for 3 years. Binasa ko ang labi. Pumikit. Ayoko na mag-isip. Masasaktan lang ako kapag palagi kong inuungkat itong sitwasyon naming dalawa. Pinikit ko ang mga mata at dinikit ang labi ko sa tuktok ng ulo niya. Inayos ko ang kwelyo ng damit niya at tinulungan siyang isuot ang leather jacket niya. Ang malata niya ay nasa baba na at naghihintay na sa kanya sina Ben at Ariston. Buti pa si Ariston. Kasama niya kahit saan siya magpunta. I will call you when I have time. Lumunok ako. Hindi ko siya matingnan ng diretso dahil naiiyak ako. Tumango ako sa kanya pero hindi ko siya sinagot. Don't worry about your parents. They are okay. Muli akong tumango. Alam ko naman iyon. Tumutupad naman siya sa usapan namin. Kapag wala ka nang gagawin ay pwede kang lumabas ng palasyo. Basta kasama mo si Ben. Pero make sure na magpapaalam ka sa akin. Nakaramdam ako ng tuwa. Tipid akong ngumiti at tumango ulit sa kanya. Hinapit niya ako sa bewang at matagal na hinalikan.
Alis na ako. Paalam niya. Kinagat ko ang ibabang labi. Mag-iingat ka. Tiningnan niya ako ng matagal bago ito tumalikod at lumabas ng kwarto. Napahawak ako sa tapat ng dibdib na maglaho siya sa paningin ko. Nag-init ang mga mata ko at bigla ko siyang na-miss. Mabilis ako lumabas at tumakbo sa balcony. Nakagat ko ulit ang ibabang labi nang makita siyang papasok na sa loob ng sasakyan. Para akong nawala ng kakampi. Bigla akong nakaramdam na lungkot nang maglaho sa paningin ko ang sasakyan nila. Inaplos ko ang tapat ng dibdib at huminga ng malalim. Babalik na sana ako sa loob ng kwarto namin na bigla akong makarinig ng yapak ng heels. Napalingon ako sa mahabang pasilyo. Bigla akong gininaw na makita ko si Madam Laura. Nakasunod sa kanya ang dalawang kasambahay. Nilikod ko ang kamay ko at hindi umalis sa kinatatayuan. Nang marating niya ang tapat ko, ay tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ngumisi siya. Mukhang pera. Sarkastiko niya sabi. Akala niya ay mabibilog niya ang ulo ng anak ko? Matalino si Brand at mataas ang standard. Hindi isang tulad mo ang matitipuhan niya. Napalunok ako ulit at nasaktan. Tama si Madam Laura. Hindi isang kagaya ko ang magugustuhan ni Brent. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo dahil pati mga kasambahay ay masamang nakatingin sa akin. Ilak niyo siya sa loob ng kwarto. Walang tubig at pagkain. Hanggang sa hindi ko inuutos na bigyan siya. Nilingon niya ang dalawa. Napasingap ako pero hindi ako makapagsalita. Kunin niya ang cellphone niya. Nanuyo ang lalamunan ko at hindi na makakilos para ipagtanggol ang sarili ko. Agad akong nilapitan ng dalawa at inagaw sa kamay ko ang hawak na cellphone. Binigay nila iyon kay Madam Laura pagkatapos ay pinasok nila ako sa loob ng kwarto ni Brent. Wala akong kalaban-laban pagdating sa mama ni Brent. Gustuhin ko man siyang sagot-sagutin pero hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng awayin dahil si Brent ang makakalaban ko. Kambal pa naman niya itong Bruhilda niyang ina. Kinulong nila ako sa loob ng kwarto. Walang tubig at walang almusal. Walang cellphone na pwedeng gamitin upang humingi ng tulong kahit kay Manang Raquel. Nahihilo na ako dahil ilang oras na ako dito sa loob. Binuksan ko ang minirep pero mga alak ang laman. Tumakbo ako sa banyo at nagmumug. Nauuhaw na ako. Walang puso si Madam Laura. Naghilamos ako at lumabas. Binuksan ko ang French door pero mas lalo akong na-dehydrate dahil mainit na sa labas. Sa huli ay muli akong tumakbo sa loob ng banyo at kahit alam kong hindi pwedeng inumin ang tubig sa sink ay ininom ko pa rin kesa mamatay. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba itong ginagawa sa akin ni Madam Laura sa araw-araw dito sa palasyo. Palagi akong nililipasan ng gutom dahil pinag-uutos niya sa mga kasambahay na huwag akong bigyan ng pagkain hanggang sa hindi niya sinasabi. Para hindi magtaka ang papa ni Brent ay kasama nila ako sa hapunan at ang bait-bait ni Madam sa akin. Mary, Iha, okay ka lang ba dito sa palasyo? Bihira lang kitang makita, tuwing hapunan lang. Tanong ni Chairman. Napalunok ako sabay tingin kay Madam Laura. Ngumiti siya sa asawa at siya ang sumagot. Honey, nag-aaral online si Mary. Since nag-drop out na siya sa school kaya busy siya palagi. Hindi ba Mary? Tumango ako sa kanila pero itong mga kamao ko ay kumuyom sa galit mula sa babaeng ito. Kaya naman pala. Tumawa si Chairman bago ipinagpatuloy ang sasabihin. Ayaw mo na ba talagang pumasok ulit sa school, Iha? Muli ako napatingin kay Madam Laura. Nasa kanya lahat ng sagot kaya hindi ako pwedeng magsalita nang wala siyang permiso. Siya ulit ang sumagot kay Chairman sa malambing na boses. Honey, mas mabuting huwag mo na siyang pumasok at mag-focus sa pag-aalaga kay Brent. Ganoon naman ang mag-asawa. Ang babae ay nasa bahay lang at naghihintay sa pag-uwi ng kanyang asawa para pagsilbihan ito. Hindi ba, Mary? Minura ko siya sa isip ko. Muli akong tumango kay Chairman. Napakaswerte pala ni Brent sa iyo, Iha. Masaya akong marinig ang lahat ng ito. Sige na, kumain na tayo. Aya niya. Kung nasa lalamunan ko lang ngayon si Madam Laura ay lulunukin ko siya at wala akong ititira. Hindi ko malasahan ang kinakain ko dahil sa tensyon sa pagitan naming dalawa nitong biyanan ko. Ang akala ni Chairman ay maayos na ang kalagayan ko dito pero hindi niya alam na naghihirap ako sa kamay ng kanyang asawa. Linisin mo itong kwarto ko na maayos. Wala akong gustong makitang alikabok sa bawat sulok. Kung hindi, hindi ka kakain mamaya. Namewang si Madam Laura sa harapan ko. Nakaluhod ako sa higa at inaayos ang mga kalat na sinadya niyang itapon sa sahig. Pumikit ako at pinigilan ang sarili. Kung hindi lang kailangan ng tatay ko ng pera sa ngayon ay tatayo ako dito at ingungod-gud ko sa sahig ang pagmumukha nitong Bruhilda.
Huwag kang umasa na matatanggap kita sa pamamahay ko. Dahil bihisan man ang pulubi, ay pulubi pa rin ang dating sa akin. Hindi mo kami ka-level, Mary. Hindi ang isang tulad mo ang nababagay sa anak ko. Nanunuyo na ang lalamunan ko sa pagtitiis ng mga masasakit niyang salita. Hininga ko lang ng malalim pagkatapos ay sinimulan na linisin ang kwarto niya. Utos dito, utos doon. Gawin mo ito, gawin mo iyan. Ito ang palaging bukang bibig ni Madam Laura habang nakapamewang na nakasunod sa bawat kilos ko. Pinagpapawisan na ako sa noo at nawawalan na ng lakas. Nauuhaw pa ako dahil sa dami ng pinagawa niya sa akin at pati tubig ay hindi ko pwedeng inumin. Huwag kang mabagal, Mary. Bilisan mo ang trabaho mo kung gusto mong magpahinga. Nag-init ang mga mata ko. Tumango ako sa kanya at hindi na siya sinagot. Sinimulan kong linisin ang carpet, ang mesa, couch at flower vase. Nang patapos na ako ay biglang kumatok ang personal maid ni Madam. Pumasok ka. Tinulak niya ang pinto pero hindi na ako nag-abala na lumingon sa kanya. Madam, nandito po si Ma'am Nicole at gusto ko yung makausap. Tumalon ang puso ko at nakaramdam ng kaba nang marinig ang pangalan ni Nicole. Pamasukin mo dito. What a perfect timing naman. Masaya niyang salita. Pagpasok ni Nicole ay natigilan ako sa paglilinis. Tinignan niya ako ng masaba sabay ngisi. Bakit nandito sa loob ng kwarto ninyo ang asawa ni Brent? Tumawa si Madam. Oh darling, she's not his wife. She's a maid. Pinagtawanan nila ang pangungutya sa akin. Kilala ko si Brent, tita. Kung walang dahilan ay hindi basta-basta sumusugal. Isang araw ay itatapon ka rin niya, Mary. Kapag sawang-sawa na sa'yo. Muli silang humalakhak. Pinigilan kong umiyak. Nasasaktan ako sa mga salita nila dahil karamihan doon ay totoo. Oo, isang araw ay itatapon rin ako ni Brent. Pagkatapos ng kontrata namin, hindi naman kami totoong mag-asawa. Binili lang niya ang perma ko. Of course, Iha. Ikaw ang nababagay sa anak ko. High class at galing sa desenteng pamilya. Nilapitan ako ni Nicole at lumuhod sa tapat ko. Gamit ang hintuturo niya ay nilagay niya iyon sa chin ko at pinatingin ako sa kanya. Let me see this gold digger's face. Maganda ka pa naman, Mary, at bata pa. Natutuwa ako sa iyo noong una. Noong una kitang makita. Pero dahil inagaw mo sa brand sa akin, ay nandito ako para singilin ka. Malakas akong napahiyaw. Napapikit ako nang tumama sa pisngi ko ang palad niya. Tumulo ng kusa ang mga luha ko. Akala ko inosenteng bata ka pero mas masahol ka pa pala sa aso. Sinabunutan niya ako kaya nanakit ang anit ko. Malaki at matangkad si Nicole sa akin kaya wala akong kalaban-laban. Si Madam Laura naman ay parang nanonood ng eksena at natutuwa pa ito mula sa ginagawa sa akin ni Nicole. Tama na po. Maawa kayo sa akin. Naiiyak kong pakiusap kay Nicole. Pinatayo niya ako habang hila ako sa buhok. Perfect timing talagang pagpunta ko rito, tita. Tumawa siya pagkatapos ay hinila ang buhok ko at bigla akong itinulak sa sahig. Napangiwi ako nang tumama ng malakas ang puwet ko sa semento. Parang nabalian ako ng buto sa lakas ng pagkakatulak niya sa akin. Kulang pa yan, Mary. Kulang pa. Tatadya ka na sana niya ako nang bumukas ang pinto. Napapikit ako at humiga sa sahig. What's going on here? Umugong ang malakas na boss ni Nathan sa loob ng kwarto. Napadilat ako sabay tingin sa kanya. Agad akong dinaluhan ni Nicole sa sahig at tinulungan nang makita si Nathan. Oh dear! Oh dear! Mag-iingat ka para hindi ka nadudulas. Tumili rin si Madam Laura at lumapit. Naku naman, Iha. Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tiniis ko ang sakit at napailing na lang sa kadramahan ng dalawa. Nilapitan kami ni Nathan at tinulungan ako makatayo. Pailalim akong tiningnan ni Madam na may pagbabanta. Are you okay, Mary? Tumango ako sa kanya. Nagbaba ako ng tingin upang hindi niya makita na namumula ang mata ko. Kung hindi lang dumating si Nathan na baka nabalian na ako ng buto sa mga oras na ito. Excuse us. Ihatid ko muna si Mary sa kwarto nila. Kumawak sa tapat ng dibdib si Madam Laura na may pag-aalala. Sige iho. Ihatid mo siya para makapagpahinga. Inilalayan ako ni Nathan at lumabas na kami mula sa kwarto ni Madam. Napahinga ako ng maluwag nang nasa pasilyo na kami. I think you can't walk. Let me carry you. Hindi na ako nakatanggi na mabilis niya akong buhatin. Napahawak ko sa braso niya upang doon kumuha ng suporta. Ano ba naman ito?
Hindi magandang tingnan na bubuhatin niya ako kahit asawa ko pa ang kuya niya. Baka may makakita sa amin at iba pa ang isipin. Nadulas ka ba talaga o tinulak ka niya sa sahig? Nalalaki ang mga mata kong napatingala kay Nathan. Nakaupo ako sa edge ng kama at hinihilot ang kamay ko. Agad akong umiling sa kanya. Opo, nadulas talaga ako. Pagkatapos kong sabihin iyon ay nagbaba ako ng tingin. Nagsisinungaling ka. Malakas ako napalunok. Muli akong umiling. Hindi dapat malaman ni Nathan ang pagmamalupit sa akin ng mama nila dahil kapag nalaman niya ito ay lalo lang na magkakagulo. Kaya ko pa naman at natitiis ko pa ang lahat. Hindi po ako nagsisinungaling. Malalim siyang bumuntong hininga. Ang bibig mo ay nagsasabing hindi ka nagsisinungaling, pero ang mga mata mo ay nagsasabing oo. Alin ba doon ang paniniwalaan ko? Yumuko ako at kinagat ang ibabang labi. Mahalaga pa ba ang nararamdaman ko? Alipin ako sa palasyong ito at hindi miyembro ng kanilang pamilya. Bakit ba ako inusisa ni Nathan ng ganito? Akala ba niya ay mahal ako ng kuya niya? Maraming salamat po sa paghatid sa akin dito. Magpapahinga na ako kaya pwede mo na akong iwan. Tumayo siya at huminga ulit ng malalim. Ipapahatid ko ang pagkain mo dito. Huwag ka nang bumaba sa hapag mamaya dahil alam ko nahihirapan ka pang maglakad. Dahan-dahan akong tumango. Tumalikod na siya at lumabas ng kwarto. Pinakawalan ko ang luha ng mapag-isa ko. Ang sakit ng dibdib ko. Brent. Bulong ko sa sarili. Tinakpan ko ang muka at tahimik na humikbi. Ilang araw na akong inaalipusta ng mama nila at hindi pinapakain ng maayos. Dinaig ko pa ang bihag sa pamamahay niya. Dumaustos ako sa sahig at umiyak ng umiyak. Minarkahan ko ang kalendar na nakatago sa drawer. Bukas na ang balik ni Brent dito sa palasyo kaya itong puso ko ay nagtatatalon sa tuwa. Ang 5 araw na paghihirap ko at pagmamalupit ni Madam Laura ay biglang naglaho. Darating ng asawa ko kaya wala na akong dapat na katakutan. Nilinis ko ng maayos ang buong kwarto namin. Hindi ko alam kung nagmensahe ba siya sa akin dahil nasa mama niya ang cellphone ko. Pati mga magulang ko ay hindi ko na sila nakumusta. Nang matapos kong ayusin ang buong kwarto ay tinawag ako ni Manang Tere. Nagulat ako nang pagbuksan ko siya ng pinto dahil kasama niya si Madam. May katawagan ito sa cellphone at nasulyapan ko sa isang kamay niya ang cellphone ko. Gumilid ako at pinapasok siya. Tiningnan niya ako sabay taas ng isang kilay. Ang bruha talaga ng babaeng ito. He told you, son. Nasira ang cellphone ni Mary at ngayon pa na ipaayos. Ito na tinala ko sa kanya. Narinig kong sabi niya sa katawagan. Lumukso ang puso ko. Alam kong si Brent ang nasa kabilang linya. Muli akong tiningnan ni Madam. She's fine. We're okay. Heto't kausapin mo siya. Bago ibinigay sa akin ni Madam ang cellphone niya ay nagsenyales ito na umayos ako. Nanginginig ang mga kamay kong inabot ang cellphone niya at tinapat iyon sa tenga ko. Brent. Nanginig ang boses ko. God, akala ko na kung ano nangyari sa'yo. Marami akong text messages at calls pero patay ang cellphone mo. Tumikim ako. Tumingin muna ako kay Madam na hanggang ngayon ay nakataas ang kilay sa akin. Okay lang ako. Nasira yung cellphone ko. Nang marinig ni Madam ang sinabi ko ay ngumiti ito at namewang. I just want to let you know that I'm coming home tomorrow. Napatango ako. Marami akong sasabihin sana kay Brent pero hindi ko masabi dahil nasa tapat ko ang demonyo niyang ina. Sige, mag-iingat ka. Malalim siyang bumuntong hininga. Yan lang ba sasabihin mo sa akin, Mary? I am away for 1 week. Napalunok ako ng malakas at muling tumingin kay Madam. Nagsenyales si Madam na ilagay ko sa loudspeaker kaya sinunod ko iyon. Sige, mag-iingat ka. Ulit ko. Wala na akong salita na pwedeng sabihin. Rinig na rinig namin ang malalim na buntong hininga niya sa kabilang linya. I miss you so much, babe. Hindi ko matingnan na maayos si Madam Laura nang marinig ang salitang iyon mula kay Brent. Pinatay na niya ang tawag kaya binigay ko iyon pabalik kay Madam. Ngumisi siya at pahampas na ibinigay sa akin ang cellphone ko. I miss you, pantonto. Ikaw rin, boba, at nauto ng anak ko. Nakagat ko ang ibabang labi. Isang beses pa akong ginawa na masamang tingin ni Madam bago lumabas ng kwarto. Madaling araw nang dumating si Brent sa palasyo. Hindi ako natulog at panay silip ko kanina sa balcony habang hinihintay siyang dumating. Excited ako at ninenervyos sa pagdating niya. Para bang hindi na ako makapaghintay na makita siyang muli. Na para bang nawala siya ng matagal at nangulila ako ng sobra-sobra.
Nang tingnan ko ang cellphone, pagkabigay sa akin ni Madam kahapon ay umula ng inbox ko ng text messages mula sa kanya. Lumukso ang puso ko. Pakiramdam ko ay mahalaga ako sa kanya at hindi isang kontratang asawa lamang. Napanatag ang loob ko at naglaho ang lahat ng takot dito sa dibdib ko nang makita siya. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit at sinubsob ang mukha sa malapad nitong dibdib. Alam ko nagulat siya sa ginawa ko dahil napatda siya at hindi makakilos. Tanitigan niya ako sa mga mata. Alanganin akong ngumiti at inipit ang hibla na tumakas sa buhok niya sa likod ng kanyang tenga. Hinawakan niya ako sa pulusuhan at pinigilan sa ginagawa ko. Pero nakipagtalo ang kamay ko at hindi ko iyon ibinaba. Gusto ko siyang titigan kung maaari. Gusto kong kapisatuhin ulit ang bawat parte ng mukha niya. Namiss ko siya sa loob ng 1 linggo. Huwag kang malikot, Brad. Mahinang boses kong sabi. Nagpakawala siya ng buntong hininga. Hindi ka ba natulog? Ang lalaki ng eyebags mo ah. Umiling ako at muling napangiti. Binaba ko ang kamay at inayos ang unan niya. Pagod siya dahil nakikita ko iyon sa kanyang mga mata. Pumailalim siya sa kumot at humiga paharap sa pwesto ko. Sumunod rin ako at dahan-dahan na humiga. I faced him. Nagtitigan kami pero siya ang unang umiwas ng mga mata. Sleep, Mary. Pasado 5:00 na oh. Inginuso niyang orasan sa gilid ko. More night, he added. Tumango ako at pumikit. Pinakiramdaman ko siya hanggang sa tahimik na itong nakatulog. Idinilat ko ang mga mata nang maramdaman na tulog na siya. Nilapat ko ang labi ko sa labi niya upang mahalikan. Hindi man lang niya ako hinalikan kanina pagdating niya. Kung hindi ko pa siya niyakap ay baka wala din akong matanggap na yakap mula sa kanya. Saglit ko siyang tinitigan. Nilapit ko pa ang unan sa kanya upang magdikit ang mga katawan namin. Inamoy ko ang damit niya at pumikit. Nakatulog akong may ngiti sa mga labi. Napabalikwas ako ng bangon nang hindi makapa sa tabi ko sa Brent. Inayos ko ang sarili at bumaba sa kama. Tumakbo ako sa banyo upang hanapin siya pero wala siya sa loob. Bumalik ako sa kwarto at dumiretso sa loob ng walk-in closet. Brent? Wala din siya sa closet. Nananaginip ba ako? Talaga bang dumating siya kaninang madaling araw o guni-guni ko lang iyon? Shit, hindi ko alam. Bumalik ako sa kama at umupo ulit sabay sa bunot sa buhok ko. Pero nang makita ko ang slacks niya na nakasampay sa sofa ay napatayo ako ulit. Kinagat ko ang ibabang labi at binatukan ang sarili. Silly me. Dumating nga siya at hindi iyon panaginip. Sinuklay ko ang buhok at inayos ang suot para lumabas ng kwarto pero nakasalubong ko siya sa pinto. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang pagmamadali ko. Natigilan rin ako at biglang nahiya. May dala siyang tray na puno ng pagkain. Gising ka na. I smiled. Binalingan ko ang oras sa wall at nagulat ako ulit nang makitang pasado 1:00 na ng hapon. Dinala ko ang pagkain mo dito dahil wala kaya balak na gumising. Ako pang ginawa mong alipin dito. Imbes na masaktan ako sa mga harsh words ni Brent, ay mas lalo akong napangiti. Sanay na ako sa pananalita niya at hindi na apektado katulad ng dati. Inilapag niya ang tray sa mesa at binalingan ako. Lumapit ako sa kanya sabay tingala sa kanyang mukha. Akala ko panaginip lang kita kagabi. Dumating ka na pala. Nagsalubong ang mga kilay niya. Lasing ka ba? Tanong niya. Kinagat ko ang ibabang labi at umiling. Masaya ako. Hindi ko alam kung bakit ko ito nararamdaman pero napakasaya ng puso ko ngayon. Hindi naman ako umiinom. Sagot ko. He groaned. Kumain ka na. Hihintayin kitang matapos. Pinasadahan ko siya ng tingin. Nakapajama pero suot pa rin ang puting roba niya. May pupuntahan ba tayo? Nalingon niya ako. Maliligo ako, Mary. Ihanda mo ang bata mamaya. Hindi na niya ako tinignan at lumabas sa balcony. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi ko at pinagsasampal. Anong tanga-tanga mo, Mary? Kahit kailan? Umupo ako sa sofa, paharap sa balcony kung saan ko siya nakikita. Nakadungaw siya sa baba at naninigarilyo. Ang gwapo niya pala. Napaiktad ako nang mapagtanto kong nakatitig ako kay Brent at hindi pa ako kumakain. Agad kong ipinilig ang ulo at muling binatukan ang sarili. Binigyan ko ng atensyon ang pagkain nasa harapan ko at inubos iyon lahat. Paano ko siya tutulungan na linisin ang katawan ko nasa kandungan niya ako? Akala ko ay siya lang maliligong mag-isa pero hinila niya ako rito sa bathtub at niyakap ng mahigpit. Ang bango ng shower gel na inilagay ko sa tubig. Nakasandal ako sa malapad niyang dibdib at nakapikit.
Ang isang braso niya ay nasa tiyan ko at nakapulupot ng mahigpit. Ang isa naman ay naglalakbay sa buong katawan ko. Nagkita ba kayo ni Nathan? Napadilat ako na bigla siyang magtanong. Nilangon ko siya at tiningala sabay tango. Oo, nung isang araw. Nandito siya. Ngumiti si Brent at hinila ang kumot upang matakpan ang hubad na katawan ni Mary. Nakatulog ito kaagad pagkatapos niyang angkinin ng 3 beses. He missed her so much. Inilapit niya ang mukha kay Mary at tinakawan ito ng halik sa labi. Napailing si Brent. Hindi siya sigurado sa nararamdaman niya. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang katayuan ni Mary sa buhay niya. Bumangon si Brent at nagbihis. Iniwan niya sa kama ang natutulog na asawa at lumabas ito mula sa kwarto. Nang makapasok siya sa private office niya ay may nakita siyang puting envelope sa ibabaw ng working table niya. Nalapitan iyon ni Brent at binuksan. Tom, nalukot niya ang litrato nang makita iyon. Sina Nathan at Mary ang laman ng litrato. Buhat siya ni Nathan at nakahawak si Mary sa balikat nito. Nasa hallway sila ng palasyo. Kumuyom ang kamao ni Brent at dumilim ang mukha. Sino ba itong naglalaro ng apoy sa palasyo at balak pang siraan ang kanyang inosenteng asawa? Mabilis siyang lumabas upang pumunta sa library ng ama. Nakasalubong niya si Ariston kaya nagulat lalo si Brent. Hindi kita pinatawag, Ariston. Bakit ka nandito? Tanong ni Brent sa personal secretary.